Kamusta Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang energy mo gamit itong mystical cards. At saka, isipin mo din kung ano yung katanungan mo na ang magiging sagot ay yes or no. Kasi sa dulo ng video na ito ay malalaman natin kung ano yung dahilan kung bakit yes or no ang naging sagot. Konting pasensya lang guys para mapili natin yung tamang card mo. Maganda itong card na ito kasi may mga unexpected na darating sa buhay mo. Pwedeng good news, pwede rin na ikakashock mo, pero huwag ka mag-alala kasi malalaman mo na kung ano yung katotohanan or magkakaroon ng kasagutan yung gumugulo sa isip mo. Posibleng secret yung makakapagpasyak sa'yo na malalaman mo at ito yung magiging ending ng kaguluhan sa damdamin mo or isip. Marami ka ring na-realize sa connection or relationship mo sa person mo or sa kapwa na importante yung commitment, na seryoso yung kausap mo. At saka itong pintuan na rin na ito ang nagsasabi na magpapatawad ka pa rin sa kapwa mo pero marirealize mo rin kung sino-sino sa mga kaibigan mo or mga mahalagang tao sa buhay mo ang totoo sa iyo. Na dapat magstay at dapat na ring i-release. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin yung energy para sa career, sa money, sa health. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Huwag mo kalimutan yung itatanong mo ha. Kasi dapat seryoso. Yung mga guide ko seryoso sila. Ayaw nila nung biro na tanong. Kung hindi ka makaresonate, baka nasa ibang video or next time. Knight of Wands, Nine of Cups in reverse, the Judgment. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na huwag mag-expect ng malaki para hindi ka makaramdam ng kalungkutan sa buhay mo. At hindi rin makaapekto sa mga tamang desisyon na gagawin mo. Magkakaroon din ng clarity at saka positive decision. Pero wag mong sisisihin yung sarili mo sa mga nangyayari. Gawin mo yung parte mo. At maging totoo sa mga gagawin mo. Kasi ito yung magiging dahilan para dumami yung kaibigan mo at maraming tao ang magtiwala at rumispeto sa iyo. Sa career o negosyo, ang ilan sa inyo magpapalit ka ng career o negosyo mo. Ang iba naman, magpupunta ka ng ibang lugar o ibang bansa para sa trabaho mo. Ang ilan kaya gusto mong magpalit ng trabaho o kaya ng negosyo kasi hindi ito nagpapasaya sa iyo. Yung bang nagkaroon ka ng maling akala. At ang advice ng mga cards, ikaw yung mas nakakaalam sa sitwasyon mo kaysa sa opinyon ng iba. Ang ilan naman nape-pressure ka sa karir mo or sa negosyo dahil sa kompetisyon. May ilang single na hindi lang kapwa kalahi natin
yung na-attract mo, kundi ibang lahi din. At ang advice ng mga cards na ito ay panatilihin yung magandang imahe mo, maging mabuti sa mga taong nagkakagusto sa iyo. Kasi nakadalawang cards ka na nagkakaroon ka ng maling akala. Alamin mo muna kung may chance yung person sa'yo, kung meron ba kayong pagkakapareho. Ang ilan sa inyo sa relationship, exciting yung relasyon nyo. Ang hindi nakakabuti ay yung nagkakasabay kayo ng person mo na wala sa mood. At saka nagsisisihan din kayo kung bakit hindi nagiging maayos yung relasyon nyo. The Chariot, Five of Swords, King of Pentacles. Itong mga cards na ito ang nagsasabi, nakadalawang cards ka na para sa huwag kang mag-give up or sumurrender sa nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Kasi ikaw yung may control ng buhay mo. At saka ikaw yung magpapahintulot sa kung ano yung gusto mong dumating sa buhay mo. Huwag mong pagdudahan yung kakayahan mo kahit na may mga taong nagda-down sa iyo. Yung tagumpay na makakamit mo ay magpapatuloy, kaya ito yung i-maintain mo. Ang ilang Taurus ay nag-iipon ka kasi marami ka ring nagastos at saka ang ilan sa inyo magpupursige ka talaga ngayong taon na ito kasi meron kang gustong bilhin, mabayaran, or mabawi. Kung nagkaroon ka man ng pagkakamali sa financial, lesson mo ito. At kung ano yung dumarating sa iyo ngayon, ito yung pahalagahan mo para ma-secure at saka maging stable yung pamumuhay mo sa money. May mga dumarating na blessing sa iyo, pero yan yung resulta ng effort mo. At para sa ilang single, kung meron kang negative experience sa nakaraan, malalagpasan mo na ito. At saka maging mapanuri or maging maingat sa mga taong ang iniisip ay sarili lang. At saka i-open mo sa family mo or kaibigan or sa social media kung sino yung mga nakakausap mo. Pinag-iingat ka ng mga cards sa taong mahirap mapagkatiwalaan kahit meron man siyang itsura or marami siyang nasasabing maganda sa iyo. Ang ilan sa inyo sa relasyon, nagiging seryoso yung pagtatalo niya ng person mo kasi ang ilan sa inyo natuklasan mo na yung person mo ay cheater. Pero base sa mga cards, ito yung dati niyang issue na hindi niya na gusto pang i-open. Nakadalawang cards na mas gusto niya na ng komportable at stable, yung nagtatagal na relasyon. Knight of Cups in reverse, Knight of Swords, Ten of Cups. May ilang person na dati mo na tong issue or nagpapatuloy pa rin ngayon. Halimbawa, sinabi sa'yo na womanizer ka. Kung sinabi sa'yo yun, ba't mo naman gagawin kung hindi naman talaga? Kung nagbago ka na, panindigan mo. Huwag din padala or paudyok sa sinasabi ng iba na ikakasama mo. Pwede mo rin sabihin kung ano yung nasa damdamin mo, pero hindi mo kailangan ipilit at maging marespeto sa kapwa mo kahit hindi ganun ang ginagawa sa iyo. Kasi in the end, magkakaroon din ng forgiveness. Sa kalusugan, hindi solusyon yung addiction, alcohol o kaya sigarilyo or kung ano man na nakakasama sa kalusugan mo. Itigil mo ito.
Kung sinasabi mong hindi mo kasi maiwasan pero sa mga cards nakalagay, makakaya mong maiwasan. Nakadalawang cards ka na para sa positive health at saka mag-i-increase din yung energy mo. Yan ay kung ready ka na pahalagahan yung kalusugan mo. Ang ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo, pareho kayo ng gender, kaya lang hindi ka niya pinapansin. Pero may ibang person na mas magbibigay sa'yo ng happiness. Long-term at saka secure na relasyon, ito yung type na relasyon na darating sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship dahil sa natuklasan ng person mo sa iyo, nakatatlong cards ka na, ay nagkahiwalay kayo or iniisip pa lang niya na hiwalayan ka na. Pero ipaglalaban ka ng person mo kasi masaya siya sa iyo. Ito yung unang final card na The High Priestess, na ang ibig sabihin ay pinapakinggan mo yung kutob mo. At nagwi-wish ka na i-guide ka sa journey na tinatahak mo. May mga delay man, yung mga pinapangarap mo ay merong pagbabagong mangyayari na mas ikakabuti mo. Itong 5 of Cups, may mga Taurus na marami kang responsibilidad. Inaako mo lahat. Kailangan hati-hati sa responsibilidad o kaya may teamwork. Kaya pala yung ilan sa inyo meron ng addiction na nahihirapan kang makontrol. Itong 7 of Wands ang nagsasabi na huwag mong hayaan na diktahan ka ng iba kasi alam mo rin naman kung ano yung nararapat para sa iyo. Bukod sa mga challenges na dumarating sa buhay mo, i-priority mo rin yung oras mo. I-organize mo lahat kung ano yung dapat mong gawin at saka yung pwede mo naman ipagpaliban. Ito na guys yung magtatanong ka kung bakit yes or no. At kung ano yung maging kasagutan, aalamin din natin. I-stop mo yung video para makapag-isip ka. Ito yung sagot sa tanong mo. Yes. Kaya yes yung sagot, yun ay dahil sa magkakaroon na ng achievement at saka yung mga plano mo ay magkakaroon ng katuparan. Kahit na may delay na mangyari, huwag mong hayaan na ito yung maging hadlang. Ito naman yung dahilan kung bakit yes yung naging kasagutan. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Kaya yes yung sagot kasi mangyayari yung tanong mo next year. May mga kailangan pang mangyari bago yung kasagutan sa tanong mo. Kaya yes yung kasagutan kasi magkakaroon ng recovery pagkatapos ng 1 taon. Doon ka na magkakaroon ng final answer or clarity sa mga nangyaring sitwasyon sa iyo. At yung blessing na darating sa iyo ang magpapahupa sa worries mo. Nasabi na sa mga tarot cards na merong delay, kaya kahit mangyari ito or may mga challenges, manatili na maging positibo at magtiwala sa sarili.